motivational speaker, author at biohacker na si John Calob sa kanyang next mission na tulungan sina Chris Aquino, Ate Gay at Doc Willie Ong na kasalukuyan nga ngayong may kanya-kanyang laban sa buhay. Roll VTR. That we can reach out to people like her or even Doc Willie Ong. I'll be more than glad to assist them. Lahat naman itong mga kaibigan natin sa industriya na mga popular celebrities din ay nung nangyari yan kay Doc Ong, although siguro na busy lang yung kaibigan ko, I reached out to my friend Dr. Carl Balita. They're actually good friends. But at that time, he was already in Singapore for I think he was doing chemo. Sabi ko, pagbalik, baka there's a way, but we never really hooked up anymore. So hindi ko na na-follow. But if there's somebody, you know these people probably, these are also popular, I don't know. But then again, they can come reach out to our center. I'll be more than glad to personally facilitate in helping them. Ayan. Oo, 'di ba nandun tayo sa press conference. Of course, kasama natin si Rodel Fernando diyan. Isa siyang biohacker. Yep. 'Di ba? At sabi nga niya, kung mag-reach out sa kanya at willing naman siya, siyempre ay nagmamalasakit siya dun sa mga tao katulad ni Doc Willie Ong, of course kay Chris Aquino, kay Ate Gay, na alam naman natin si Ate Gay may ibang laban din ngayon, 'di ba? Na medyo natutuwa nga tayo, Kuya Rom. Hindi naman medyo, talagang tuwan-tuwa tayo dahil mabilis na umimpis yung bukol sa kanyang leeg, 'di ba? So, willing naman siya basta daw mag-reach out sa kanya. Yeah. Kasi mahirap din naman na pag ipilit mo rin 'di ba, na tulungan. Tapos hindi naman nagre-reach out, 'di ba? Pero yung alam mo, nakakatuwa yan si Doc John, di ba? John Calob, yes. Nakakatuwa. Nung time na talagang may sakit siya, ito yung maraming gallstones sa kanya, gallbladder. Yes, oo. Di ba? Friend, ang nangyari sa kanya, parang uncurable, hindi na ito magagamot, di ba? Talagang naghanap siya ng way, nag-research siya kung paano siya gagaling, di ba? At gumalsat kasi ayaw niya ng operasyon, di ba? So ayun nga, ito nga yung inaan niya yung biohacking, di ba? Ito yung pag-change ng lifestyle mo para sa magandang health, di ba? Correct. At ito pang isa pa, best friend, ang sabi nga niya ni John Calob, na kapag ikaw daw lagi kang stress, lagi kang galit, yes, so Kristo, lalabas ang mga sakit mo. Nakapag-invite, yun nga sabi niya, di ba? Like in the case of Doc Willie Ong, di ba, sinabi naman ni Doc Willie Ong na nung election talaga sobrang na-stress siya sa dami ng bashing. Talagang parang feeling niya doon galing yung kanyang sakit Kaya siya nagka-cancer. Kasi, so parang wake up call sa ating lahat, di ba? Huwag na ma-stress, ha? Huwag na magagat, huwag laging gat, lagi mainitin ang ulo. Dapat cool-coolan lang, good vibes lagi, di ba? Kasi nga, yun nga, totoo, nung binanggit natin si Dr. Willie Ong, kaya nga doon, di ba, after the election, siguro isip din ng pagkatalo niya, di ba? Tapos yun nga, lumampas. Kasi kung isipin natin, di ba, question, Dr. Willie Ong, siya mismong gumagamot, isa siyang doktor, pero, di ba, mga comments, hindi niya nagamot yung sarili niya. Kasi yun nga, meron pa. Tapos tumakbo pa nung last election, di ba? Meron pa, kaya ayoko na banggitin, di ba? Meron tayong mga artista na siguro isip-isip din, kaya nawali, di ba? Nawala na sa mundo. Huwag na natin banggitin. Kaya ayoko na banggitin. So, yun po, ang payo po ni John Calob, isa pong motivational speaker, isa siyang author, at isa siyang biohacker, di ba? Yes, biohacker na ayun po, wag daw po kayo laging nagagalit, wag po kayong laging stress kasi po lalabas ang sakit sa inyo. Correct. Kailangan laging good vibes lang po. Ganun. Kaya ako ayoko ng high blood, kaya cool na. Pero may pagkakawal kayo ni speaker, ni John Calob, no? Hindi kayo magkakawal kasi napakayaman niya. Bilang isang matagumpay na negosyante. Mukha ka naman mayaman. Ako, going there pala sana. Sa climate Lord, di ba? Okay.